So good day mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video. So sa video natin ngayon mga boss ay magre-rewire tayo o gagawa tayo mga boss ng module para sa switch list hazard. So ito yung kadalasan nating ginagamit mga boss kapag naglalagay tayo ng hazard sa motor. So ngayon mga boss ay ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin mga boss. Kasi talagang mas recommended to mga boss kapag maglalagay tayo ng hazard para hindi na tayo maglalagay ng mga extra switch mga boss na kadalasan mabilis nasisira dahil pinapasok ng tubig o nababasa ng tubig mga boss. So nagkakalawang o nagko-corrosion yung kanyang mga connection at doon na magsisimula yung pagkasira ng ating hazard mga boss. So ayan, simulan na natin to mga boss. So, syempre, una mga boss, dapat meron tayong relay. So, sa relay natin mga boss, yung gagamitin natin dyan ay mini relay. So, sa mini relay mga boss, meron niyang isang pin dito. Bali 5 pin yan mga boss. So, etong pin na to ay number 30. Number 85, 86, 87A at 87. So yan yung numbers ng kanyang mga pin mga boss. Kailangan natin ng capacitor na 1000 UF o 16 volts mga boss. At syempre kailangan natin ng eto, bali 3 diode mga boss. So, ang gagawin natin dito sa ating capacitor mga boss, etong white markings at etong black markings ay itatapat natin sa ganitong part. Ito sa ating 85 at 86. So, yung ating white markings mga boss, yan yung negative ng ating capacitor. So, ganito ang gagawin natin mga boss. So, yan. So, pagtatapatin natin yung white markings. Yung ating may white markings ay ilalagay natin dito sa number 85. At yung merong black markings ay ilalagay naman natin sa number 86. So, bali yung negative natin, dahil negative tong part na to ng ating capacitor mga boss, etong may white na to, ilalagay natin siya dito sa 85. So, ang mangyayari niyan mga boss, itong ating 85 ay magiging negative. O ilalagay natin siya sa ating negative connection. At yung ating may black markings ay automatic. Yan ay magiging positive supply. So, yan. So, drawing natin siya dito mga boss. So, yan. Bali yan yung ating capacitor. So, dito yung white. So, lagyan natin yung black boss. Para malitin natin yan yung kanyang black part. So, yung isang paa ay ilalagay natin dito. Yan yung negative. At dito ay yung positive side ng ating capacitor. So, yan. So, tapos na tayo sa capacitor mga boss. So, dito naman tayo sa diode. Gagawin natin mga boss, yung dalawang white markings ng ating diode. So, yan. Yung dalawang white markings na yan mga boss ay pagdudugtungin natin. So, ganyan. So, mas maganda, syempre, hinangin natin yan mga boss. Yan. So, sunod mga boss, na gagawin natin, meron pa tayong isa pang diode. So, yung isang diode mga boss, itatapat naman natin siya doon sa, so, yan. Yung dalawang itim mga boss ng ating diode. So, igaganon uli natin siya. At syempre dito rin sa kabilang dulo mga boss. So, yan. Ganyan yung mas magandang pag-connect ng ating mga diode mga boss. Kasi may mga iba na ang ginagawa ay nakakalat o masyadong malayo yung kanilang mga pagitan. So, kung sobra na yung haba na ito mga boss, putulin lang natin yan. So, okay.
So yan, nagkaroon na tayo ng parang naka-cross-cross na yung ating mga diode. So yung dalawang itim mga boss, so eto, so napapansin nyo yung dalawang itim na yan mga boss. Ang gagawin natin ay itatapat natin siya sa number 30. So nasa number 30 yung gitna ng ating mini relay. So yan, itatapat natin siya sa number 30. At yung dalawang white, so yan, yung dalawang white mga boss, ay itatapat naman natin sa number 86. Yan yung magiging positive mga boss ng ating signal. So nakaganyan siya mga boss. Okay, so i-bend lang natin tong dalawang paa. So yan, so dito natin siya ilagay mga boss. So yung dalawang itim, okay, so nakaganyan siya mga boss. So yan, yung dalawang itim mga boss ng ating diode. So lapit natin. So yung dalawang itim ng ating diode mga boss ay dito siya nakatutok mga boss, sa part na to, sa number 30. At yung dalawang white mga boss ay nakatutok naman dito, o nakahinang naman siya dito sa number 86 na positive. So eto mga boss, yung dulo, yung white and black, yan yung pupunta dito sa ating isang signal light mga boss, yung magiging trigger natin. So yan yung magiging trigger natin. Pwedeng gawin nating trigger yung kaliwa o kaya yung kanan. So yan, so i-connect natin siya dito mga boss. So yan, ito yung ating diode. Ito yung black mga boss, white. So gawin natin ito. So ito ay nalagay ko natin ito. So dalawang black sa 30, dalawang white naman sa 96. So yan. So sana'y nasusundan nyo yan mga boss. So yan ang mangyayari mga boss. So yan yung ating diode. So meron na tayong capacitor at meron tayong tatlong diode mga boss. Ito ay papunta naman sa ating signal wire mga boss. Pwedeng sa left, o pwedeng sa right mga boss, kaliwa o kanan. So dito nilagay natin yung ating trigger sa left. So dito naman tayo sa kabilang side mga boss. Etong number 87, ito naman ay i-connect natin mga boss sa, dahil meron na tayong left, ito naman ay ilalagay naman natin mga boss sa right signal. So yan, so naka right signal yan, at ito left signal. So i-highlight lang natin yan mga boss para makita nyo. Okay, so meron na tayong left signal light at yung ating right signal light mga boss. So ang gagawin natin, last na gagawin natin dyan mga boss, magtatap tayo ng wire mula dito sa number 87A papunta naman dito sa ating number 30. So dapat hindi siya didikit dito mga boss sa paa ng ating capacitor, yung number 87.
87A ay magpapagapang tayo ng wire. So dito mga boss, ang ginawa ko dito, dyan mga boss, sa capacitor mga boss, dinulo ko. So ito yung capacitor. So dinulo ko mga boss yung paa. Itong paa na to yung mas mahaba. So dinulo ko, dyan ko hininang sa dulo para magagamit ko pa yung part na to mga boss. So dito ko pinutol at para magamit ko tong mas mahaba na part na to. Ngayon, ang ginawa ko, pinatawid ko yung naputol kong wire na to. Itong bakal na to, matibay ito mga boss. Itong bakal na to, pinagapang ko dito sa 87A papunta dito sa number 30 para hindi na tayo hihinang pa ng mga wire mga boss na mas mataba o mas mataba yung kakainin niyang espasyo doon sa loob ng ating module. So yan mga boss, okay na. So pag once na nag-trigger tayo mga boss, so ipaliwanag ko sa inyo. So pag once na nag-trigger tayo, halimbawa, ito yung ating module, ikabit natin yung ating negative, yung 85, ito ating negative, ikabit natin sa 85. So yung 85 papunta ng negative, yung 30 at 86 dyan natin i-connect yung ating diode na pinag-cross natin. So ito yan. So sa number 30 nakakonect dyan yung dalawang itim na side ng ating diode. Sa number 86 yung dalawang puti na side ng ating diode. At yung itim at puti na side ng ating diode ay dyan natin i-connect yung left signal light ng ating signal mga boss. So yan yung magiging trigger natin mga boss. So dito naman sa taas sa ating number 87, dyan natin i-connect yung right signal light sa right signal light wire ng ating signal. So itatap lang natin yung mga wire na yan mga boss, yung left and right. At sa part naman ng number 87A ay i-connect naman natin siya dito papunta sa ating number 30. So yan mga boss. Pag once na nagkaliwa ka mga boss, so magti-trigger siya kasi nandyan yung trigger natin eh. Pag kinaliwa mo siya at dinerecho mo siya ng kanan, so dyan magsisignal yung ating left and right. Pero pag once na yung ating kanan, pinindot mo sa kanan mga boss at dinerecho mo sa kaliwa, so hindi siya magsisignal o hindi siya mag-hazard dahil yung ating trigger ay nasa kaliwa mga boss. So nasa left. So paano naman kung galing ka ng left? So nag-left ka at ayaw mong i-trigger yung hazard natin. So ang gagawin mo, pag nagkaliwa ka o nag-left, papatayin mo lang siya sa gitna mga boss. Pipindutin mo siya sa gitna para hindi ka magtutuloy doon sa kanan. So kaliwa, patayin mo tapos bago ka magkanan para hindi siya mag-hazard. So ito na yung ating module mga boss. So yan. So dito, ito yung ating negative. So yung ating negative side ng ating capacitor nandito sa negative at yung kanyang positive ay nandito naman sa number 86. So yan. So eto yung dalawang itim, nakakonect siya sa number 30 sa gitna. At yung dalawang puti mga boss ay nakakonect naman dito sa number 86 kasama yung positive side ng ating diode. So yung itim at puti, so yan, itim at puti, eto ay nakakonect naman dito sa pinaka-trigger niya mga boss. At eto naman yung isang wire dito sa number 87 ay eto naman yung isa pang wire papunta naman ng ating signal light. So eto yung sinasabi ko mga boss na i-jump mo o papagapangin mong wire. So yan, sa number 87A pinagapang natin siya at hininang natin siya dito sa number 30. So yan.
So, i-actual natin ito mga boss. Try natin kung paano siya gumagana. So, para matest natin yan mga boss, ay kailangan natin ng siyempre yung ating module. Itong ilaw natin, yung gagawin nating signal. At siyempre yung ating flasher relay. At yung negative and positive mga boss na 12 volts. So yan. So tanggalin natin yon. Yung ating module mga boss ay kakabit natin yan o pagdudugtungin natin yung dalawang negative ng ating gagawing signal light o yung ating negative supply para sa signal light natin sa ating bulb. So yan. So syempre yung meron tayong dalawang wire, yung ating magiging left and right. So yan mga boss ay kukonek natin sa ang wire na to ay 87. So dito natin ilalagay ito dito. Itong ating 87, ito yung ating magiging trigger mga boss. So yan, lagay natin yung ating 87 sa isang bulb sa positive at yung ating trigger mga boss ay dito. So ilalagay naman natin yung ating number 30, number 86. So ating number 86 ng ating module na nandyan yung tatlong diode. Okay. So ito yung ating dalawang signal light. So dito mga boss, meron tayong tatlong wire. So yung supply natin mga boss yung red at yung ating dalawang output mga boss ng ating domino tri-switch. So ito yung ating magiging trigger mga boss. Lalagay natin siya sa ito. Lalagay naman natin siya dito sa black wire. So yan. At yung yellow ay dito mga boss sa part na yan. Okay. So yung negative natin mga boss ay connect na natin sa negative. So yan. So may negative na tayo. Dito natin gagamitin mga boss yung ating flasher. So sa flasher mga boss, meron siyang dalawang letra kang makikita dyan. Yung B, battery, at yung L ay lights mga boss. So ito yung input at ito yung output mga boss, papunta ng ating lights o ating mga bulb. So dyan natin ikakabit yung ating positive mga boss. Positive ng ating battery. So yung 12 volts positive mga boss. Okay? So meron na tayong supply dyan. Ngayon ang gagawin natin mga boss ay i-connect naman natin siya dito sa ating common o yung supply ng ating domino. So yan. Yan yung ating supply o common ng ating domino mga boss. So try natin mga boss. Ito yung ating domino. I-down natin. So dito mga boss hindi gumana yung ating relay. So try natin to mga boss. Itong isang relay natin. Kasi kailangan dito mga boss yung adjustable o yung mechanical mga boss na China. So kailangan talaga natin na palitan. Pero pag once na yung ating mga motor ay yung mga bago na ngayon mga FI mga boss ay automatic yan, ay ilaw talaga yan. Okay. So, try natin na i-switch to mga boss. So, yan. Diretso natin sa kabila. So, hindi natin naririnig yung relay mga boss na nagpa-flash. So, hindi siya nagpa-flash mga boss. So, yan mga boss, oh. So, hindi siya nagpa-flash, eh.
So dahil hindi siya naka-mechanical mga boss na relay o yung mga China made mga boss na adjustable, so hindi siya papunction ng para dito mga boss sa ating module. So yan, so dapat magpa-flash siya eh. So okay, idiretso natin mga boss sa kaliwa. So yan, kung nagpa-flash siya mga boss, automatic ay mag-hazard na yan mga boss. So dahil hindi siya nagpa-flash, kailangan natin magpalit ng China mga boss, China made o yung mga adjustable na flasher relay para sa ating signal light. So yan, kaliwa, kanan. So yan, hindi siya nagtitrigger pag kaliwa, papunta ng kanan. Pero pag kanan, papunta ng kaliwa, magtitrigger siya mga boss. Kailangan pag nagkaliwa ka, ay papatayin mo siya sa gitna. So yan, para hindi siya magiging hazard. Kasi ito mga boss, kung galing ka sa kanan, tapos kinaliwa mo, hazard na yan. Okay? So yan mga boss, sana ay may natutunan kayo sa video na to mga boss, patungkol po sa ating switchless hazard na talagang 100% na magtatagal mga boss sa ating motor. So hindi mo kailangan na bumili ng mga iba't ibang klaseng mga switches mga boss para sa ating hazard. So ito lang ang kailangan natin mga boss. So hindi siya nababasa, hindi siya corrosion mga boss, dahil hindi siya nababasa ng ulan, hindi siya naarawan, nakatago siya sa loob ng ating motor, kaya 100% na magtatagal talaga mga boss yung ating hazard. So muli mga boss, maraming salamat mga boss at God bless.